May mga gabing kahit maliwanag ang buwan sa disyerto, pakiramdam mo'y may mas madilim pang bagay na nakamasid mula sa likod ng mga anino. Hindi ko akalaing mararanasan ko iyon sa lugar na akala ko'y magbibigay sa akin ng bagong pag-asa. Bilang isang Bufi sa Middle East, ang iniisip ko lang noon ay trabaho, pera, at ang pamilyang naiwan ko sa Pilipinas. Simple lang ang pangarap ko, makapag-ipon, makapagpatayo ng maliit na bahay, at makauwi ng may maipagmamalaki. Pero sa halip na pangarap ang matupad, isang bangungot ang tila yumakap sa akin. Ang bansang pinuntahan ko ay kilala sa matatayog na gusali at malalawak na disyerto. Sa araw, nakakasilaw ang sikat ng araw na tila ba sinusunog ang bala. Ngunit sa gabi, ibang-iba ang anyo nito. Ang malamig na hangin ay parang may dalang mga bulong na hindi mo maintindihan. Sa malayo, maririnig ang mahinang ugong ng hangin na tumatama sa mga bakal na bakod at poste ng ilaw. Tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay parang may tinatagong lihim. Nakatira ako sa bahay ng amo kong lalaki, isang mayamang negosyante na nasa edad 40. Tawagin na lang natin siyang Sir Khalid. Matangkad siya, laging maayos ang bihis at bihirang ngumiti. Ako naman ay isang 27 taong gulang na lalaki, tahimik at masipag, handang tiisin ang lungkot at hirap para sa pamilya. Noong una, maayos naman ang lahat. Malaki ang bahay, may marmol ang sahig, may malalaking salamin sa bawat kwarto, at may hardin na puno ng kakaibang halaman na hindi ko alam ang pangalan. Sa umaga, abala ako sa paglilinis at pag-aasikaso sa mga kailangan ni Sir Khalid. Madalang siyang magsalita at kung magsalita man, maikli at diretsyo. Pero may napansin ako. Tuwing sumasapit ang alas 12 ng hating gabi, tila nagbabago ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Kahit sarado ang mga bintana, may malamig na simoy na dumadaan sa likod ko. Isang gabi, habang nagliligpit ako sa kusina, narinig ko ang mahinang kaluskos mula sa itaas. Inisip ko na baka pusa lang sa bubong o hangin na tumatama sa kung saan. Ngunit nang silipin ko ang hagdan, nakita kong bukas ang ilaw sa opisina ni Sir Khalid, isang silid na mahigpit niyang ipinagbabawal na pasukin ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang kaba sa dibdib ko. Hindi iyon basta takot. Para bang may nagsasabi sa akin na huwag umakyat. Ngunit kasabay noon ay ang matinding pag-usisa. Mula sa ibaba ng hagdan, nakita ko ang aninong gumagalaw sa loob ng opisina. Hindi ito normal na galaw ng isang tao. Parang may kakaibang pagyuko at pag-angat na tila may kausap o may kinakain. Mabilis kong inalis ang tingin ko at bumalik sa kwarto ko. Kinumbinsi ko ang sarili ko na pagod lang ako at namamali ng isip. Marami na akong napapanood na aswang stories at doofy horror story video sa YouTube, kaya siguro ganoon ang takbo ng isip ko. Pinilit kong matulog. Ngunit kinabukasan, may napansin akong kakaiba. Sa basurahan sa likod ng bahay, may nakita akong piraso ng karne na tila hilaw pa. Hindi iyon pangkaraniwang karne mula sa palengke. May kakaibang amoy ito, hindi ko maipaliwanag, basta hindi normal. Nang tanungin ko si Sir Khalid kung may itinapon ba siyang sirang pagkain, malamig lang niya akong tiningnan. "Do not touch what is not yours," ang sabi niya sa mababang boses. Simula noon, mas naging mapagmatsyag ako. Tuwing gabi, sinisigurado kong nakakandado ang pinto ng kwarto ko. Ngunit kahit nakalock, may mga pagkakataong nagigising ako sa pakiramdam na may nakatayo sa labas. Isang aninong hindi gumagalaw, nakamasid lang. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Alas 12 na naman at naririnig ko na naman ang kaluskos sa itaas. Tahimik akong lumabas ng kwarto at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ko ay parang may katumbas na tibok ng puso ko. Pagdating ko sa tapat ng opisina, bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip ako. Ang ilaw ay dim, halos kulay dilaw na. Sa gitna ng silid, nakatalikod si Sir Khalid. Ngunit ang postura niya ay hindi normal. Nakayuko siya sa mesa at tila may hawak. May naririnig akong parang mahinang ungol, hindi malinaw kung tao ba o hayop.
Biglang tumigil ang lahat. Dahan-dahan siyang tumuwid. Ngunit sa pagtayo niya, napansin kong parang mas matangkad siya kaysa dati. O baka dahil sa paraan ng pagkakatayo niya, baluktot ang likod, bahagyang nakausli ang mga balikat. Unti-unti siyang lumingon. Hindi ko nakita ng malinaw ang mukha niya dahil sa ilaw na nakatalikod sa akin. Ngunit sapat na ang nakita ko para manginig ang tuhod ko. Ang mga mata niya ay tila humikislak sa dilim at ang ngiti, hindi iyon normal na ngiti ng tao. Mabilis kong isinara ang pinto at tumakbo pababa. Halos madapa ako sa hagdan. Pagpasok ko sa kwarto ko, agad kong nilock ang pinto at tinakpan ang ulo ko ng kumot, parang batang natatakot sa multo. Kinabukasan, parang walang nangyari. Maayos siyang nakaupo sa mesa habang nagkakape. Normal ang itsura niya, maayos ang buhok, malinis ang damit at kalmado ang mukha. Ngunit may napansin ako sa kanyang leg. May bahagyang marka na parang gasgas o parang may tumubong kung ano na pilit niyang tinatakpan ng kwelyo. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagdududa. Naisip ko nang umuwi sa Pilipinas, pero hindi ganoon kadali para sa isang tip. May kontrata akong kailangang tapusin. May pamilya akong umaasa. At higit sa lahat, kailangan ko ng sagot. Isang hapon, habang nililinis ko ang lumang kabinet sa bodega, may nahulog na kahon. Sa loob nito ay may mga lumang larawan. Mga retrato ni Sir Khalid, ngunit kakaiba ang mga ito. Ang mga petsa sa likod ay mahigit 50 taon na ang nakalipas. Ngunit sa bawat larawan, siya pa rin iyon. Parehong mukha. Parehong anyo. Walang pagbabago. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi possible iyon. Habang hawak ko ang mga litrato, may naramdaman akong presensya sa likod ko. Mabagal akong lumingon. Nakatayo si Sir Khalid sa may pintuan ng bodega. Tahimik. Nakangiti. At sa unang pagkakataon, nakita kong malinaw ang kanyang mga mata, may kakaibang kislap, parang hindi sa tao. Curiosity, sabi niya sa mahinang boses, is dangerous. Sa sandaling iyon, doon ko na itanong sa sarili ko ang isang bagay na hindi ko gustong sagutin. Paano kung totoo ang mga kwento tungkol sa aswa? Paano kung hindi lang sa Pilipinas may ganitong nilalang? At higit sa lahat, paano kung ang amo ko sa Middle East, ang taong pinaglilingkuran ko araw-araw, ay hindi talaga tao? Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Hindi ko alam kung may makapapaniwala sa akin. Ngunit isang bagay ang sigurado, simula ng gabing iyon, pakiramdam ko'y hindi na ako basta empleyado sa isang malaking bahay sa disyerto. Para akong alaga. At habang sinusulat ko ito, naririnig ko na naman ang mabagal na hakbang sa labas ng aking kwarto. Huminto ito sa mismong tapat ng pinto. May aninong dumilim sa ilalim ng siwa. At saka ko narinig ang mahinang bulong, hindi ka pa pwedeng umalis. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga hakbang sa labas ng pinto ko ay hindi agad nawala. Ilang minuto o baka oras, akong nakatitig lang sa aninong nakikita ko sa ilalim ng siwa. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito kumakatok. Nakatayo lang doon, tila ba hinihintay akong magsalita o lumabas. Pinilit kong kontrolin ang paghinga ko. Ayokong marinig niya na gising ako. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong alam niyang gising ako. Kinabukasan, namumutla ko habang naghahanda ng almusal. Pumasok si Sir Khalid sa kusina na parang walang nangyari. Maayos ang buhok, presko ang itsura, at tila mas magaan pa ang kanyang kilos kaysa dati. Umupo siya sa mesa at tahimik na uminom ng kape. Hindi ka ba natulog? Tanong niya, hindi man lang ako tinitingnan. Okay lang po ako, sir, sagot ko, pilit na steady ang boses. Saglit siyang tumingin sa akin. May kung anong kakaiba sa titig niya, parang sinusuri niya kung hanggang saan na ang alam ko. Lumipas ang mga araw na mas naging mabigat ang pakiramdam ng bahay. Ang mga salamin sa hallway ay tila mas madilim ang refleksyon.
Minsan, habang naglilinis ako, napapansin kong may aninong dumadaan sa likod ko, pero kapag lumingon ako, wala namang tao. Akala ko noong una ay epekto lang ng pagod at kaba. Pero isang hapon, may nangyari na hindi ko kayang ipaliwanag. Nagpupunas ako ng malaking salamin sa sala nang biglang may nakita akong refleksyon sa likod ko. Si Sir Khalid nakatayong malapit sa hagdan. Ngunit ang refleksyon niya ay hindi tugma sa totoong kilos niya. Sa salamin, nakayuko siya ng bahagya at tila mas mahaba ang mga braso. Ngunit nang mabilis akong lumingon, tuwid naman siyang nakatayo. Normal ang postura. Pagbalik ko ng tingin sa salamin, wala na ang kakaibang anyo. Napaatras ako at muntik pang mabitawan ang basahan. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o may ibang nagpapakita sa akin ng ganoon. Isang gabi, habang nagtatapon ako ng basura sa likod ng bahay, may narinig akong mahinang iyak mula sa kabila ng bakod. Hindi iyon malinaw na iyak ng bata o ng hayop. Parang pinagsamang ungol at paghingal. Nang sumilip ako sa siwang ng bakod, wala akong nakita kundi ang malawak na disyerto at ang bakanting lot sa tabi ng bahay. Ngunit may napansin akong kakaiba sa buhangin. May mga bakas ng paa, hindi sapatos, hindi tsinelas. Hubad na paa. Ngunit ang hugis ay hindi pangkaraniwan. Mas mahahaba ang mga daliri at mas malalim ang pagkakabaon sa buhangin na tila ba mabigat ang naglakad doon. Kinabukasan, wala na ang mga bakas. Doon ko naalala ang kwento ng dati kong kasamang buffy sa Pilipinas bago ako umalis. May nakausap daw siyang kababayan na dati ring nagtrabaho sa parehong lungsod. Hindi niya nabanggit ang eksaktong address, pero pareho ng lugar, isang pribadong subdivision sa gilid ng syudad, malapit sa disyerto. Ayon sa kwento, may mga nawawalang kasambahay na hindi na nakauwi ng Pilipinas. Ang sabi ng agency, umalis daw ng kusa. Pero wala namang malinaw na record ng pag-uwi. Noon, hindi ko pinansin ang kwento. Marami namang chismis kapag vika. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Isang tanghali, naglakas loob akong pumunta sa maliit na tindahan ilang kanto mula sa bahay. Doon akong madalas bumibili ng tinapay. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na lokal, siguro nasa 60 na. Hindi siya gaanong nagsasalita pero mabait. Habang nagbabayad ako, napansin niyang nanginginig ang kamay ko. "You work in that big white house?" tanong niya sa mahinang Ingles. Tumango ako. Saglit siyang tumahimik sa kabahagyang lumapit. "Many workers. Come and go. Too fast." Lumilipat po siguro ng trabaho, sagot ko, kahit alam kong hindi iyon ang gusto niyang ipahiwati. Umiling siya. "No goodbye. No luggage." Nanlamig ako. "What do you mean?" Ngunit umatras siya at nagkunwaring may inaayos sa estante. "Be careful at night," bulong niya bago ako tuluyang makaalis. Pagbalik ko sa bahay, mas naging mabigat ang hangin. Parang alam ng bahay na may nalaman ako. Nang gabing iyon, mas maaga akong pumasok sa kwarto ko at siniguradong doble ang kandado. Bandang 1:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng mahinang pagkatok. 3 beses. Dahan-dahan. Hindi ako gumalaw. Muling kumatok. Mas malakas ng kaunti. Open, pamilyar na boses ang narinig ko mula sa labas. Boses ni Sir Khalid. "I need water." Alam kong may sarili siyang banyo at maliit na kusina sa loob ng kanyang kwarto. Bakit siya hihingi ng tubig sa akin? Hindi ako sumagot. Ilang segundo ang lumipas at biglang tumahimik ang lahat. Maya-maya, narinig ko ang mabagal na paglakad palayo. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. Pagtingin ko sa ilalim ng pinto, wala na ang anino. Ngunit may nakita akong patak. Isang madilim na likido na tila tumulo mula sa kabilang panig papasok sa sahig ng kwarto ko. Hindi ito malinaw na tubig. Mas makapal ito at mas mabagal gumalaw. Hindi ko nilapitan.
Kinabukasan, tuyo na ang sahig. Walang marka. Parang walang nangyari. Habang naglilinis ako ng opisina niya isang umaga, na ngayon pinapayagan na niya akong pasukin, kapag nandoon siya, napansin ko may malaking lumang aparador sa sulok. Bahagyang nakaawang ang pinto nito. Sa loob, may mga lumang libro at kahon. Ngunit sa likod ng mga iyon, may nakita akong piraso ng tela na pamilyar ang disenyo. Kinuha ko ito. Uniforme iyon ng isang domestic worker, parehong-pareho ng sa akin. May maliit na tahi sa gilid na karaniwang nilalagay ng agency para sa identification. Bago ko pa maunawaan ang nakita ko, narinig ko ang boses niya sa likod ko. Looking for something. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo siya sa pintuan ng opisina. Hindi galit ang mukha niya. Hindi rin siya nakangiti. Mas nakakatakot ang ekspresyon niyang iyon, blanco. Nililinis ko lang po, sir, sagot ko, ibinabalik ang tela sa loob ng aparador. Lumapit siya at isinara ang pinto. You are curious again. May diin ang bawat salita. Sorry po. Tinitigan niya ako ng matagal. Parang may iniisip siya kung ano ang susunod niyang gagawin. Do you believe in old stories? Tanong niya bigla. Hindi ako agad nakasagot. In every land, patuloy niya, there are creatures people pretend are monkey. But do I kickstart from something real? Napalunok ako. Lumapit siya ng kaunti, sapat para maamoy ko ang kakaibang halimuyak na hindi ko maipaliwanag, hindi pabango, hindi dugo, hindi hayop. Isang bagay na luma at malamig. You Filipinos have what do you call it, tea? Bahagya siyang ngumiti. Aswang. Napatigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang salitang iyon. Hindi ko kailanman nabanggit sa kanya ang mga kwento sa amin. Stories travel, bulong niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang ako basta minamasdan. Parang pinag-aaralan niya ako, ang takot ko, ang pagdududa ko, ang bawat kilos ko. At doon ko naisip ang isang posibilidad na mas nakakatakot kaysa sa pagiging aswang niya. Paano kung hindi lang siya ang kakaiba sa bahay na ito? Paano kung ang lugar mismo, ang lupa, ang hangin, ang mga pader, ay may matagal ng tinatagong lihim? Simula ng gabing iyon, mas malinaw kong naririnig ang mga tunog sa kisal. Hindi na ito simpleng kaluskos. Parang may mabibigat na bagay na gumagapang sa itaas, kahit wala namang atik ang bahay. At minsan, habang naglalakad ako sa hallway, may nararamdaman akong malamig na daliri na tila dumadampi sa batok ko, ngunit paglingon ko, walang tao. Hindi ko pa alam ang buong katotohanan. Hindi ko pa kayang patunayan kung ano talaga si Sir Khalid. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ako ang unang nakaramdam nito. At baka hindi rin ako ang huling mawawala. Simula nang banggitin niya ang salitang iyon, aswang ki parang may nabuksang pinto na hindi ko na maisara. Hindi na lamang ako natatakot sa gabi. Kahit sa umaga, habang sumisikat ang araw sa malawak na disyerto, pakiramdam ko'y may nakaambang panganib. Lalong lumalala ang sitwasyon ko dahil hindi na ako makakain ng maayos at halos hindi na makatulog. Kapag nakapikit ako, paulit-ulit kong nakikita ang refleksyon niya sa salamin, iyong bahagyang nakayuko, parang may ibang anyo na pilit nagtatago sa loob ng katawan niya. Isang umaga, napansin kong may mga gasgas ang loob ng pinto ng kwarto ko. Hindi iyan dati naroon. Parang may matutulis na bagay na kumayod mula sa labas papaloob. Sinubukan kong isipin na baka luma na ang kahoy, pero malinaw ang mga marka, apat na magkakapantay na guhit, pababa. Hindi ko iyon ipinakita kay Sir Khalid. Sa halip, kumuha ako ng maliit na screw at bahagyang hinarangan ang pinto sa loob para kahit papaano'y mas matibay ang lock. Pero sa gabi ring iyon, nagising ako sa tunog ng mabagal na pag-ikot ng doorknob. Hindi malakas. Parang sinusubukan lang kung nakasara. Hindi ako gumalaw. Ilang minuto ang lumipas at tumigil ang pag-ikot.
Ngunit bago tuluyang mawala ang presensya sa labas, narinig ko ang mahinang paglanghap, parang may umaamoy sa siwang ng pinto. Doon ko napagtanto na hindi lang ako basta minamasdan. Parang sinusubukan niya ako. Habang tumatagal, mas naging kakaiba ang mga utos niya sa akin. Dati simpleng paglilinis at pagluluto lang. Ngayon, pinapapunta niya ako sa likod bahay tuwing dapit hapon para maghukay ng lupa sa isang bahagi ng hardin. Wala siyang paliwanag kung bakit. Basta ang sabi niya, kailangan daw lagyan ng bagong pataba ang mga halaman. Ngunit ang lugar na pinapahukay niya ay malayo sa mga tanim. Isang bahagi iyon na puro buhangin at halos walang tumutubong halaman. Habang naghuhukay ako, may napansin akong kakaiba sa ilalim ng lupa. Hindi bato. Hindi rin ugat. Isang bagay na mas matigas at bilog. Tumigil ako at dahan-dahang hinukay ang paligid. Butas ang lupa at mula roon ay may bahagyang nakausling buto. Hindi ko agad inisip kung anong klaseng buto iyon. Pinilit kong isipin na baka buto ng hayop, baka may inilibing na kambing o aso noon. Ngunit nang mas maalis ko ang buhangin, nakita ko ang kurba na masyadong pamilyar. Parang bungo. Napaatras ako at nabitiwan ang pala. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Pag-angat ko ng ulo, nandoon si Sir Khalid sa may terrace, nakamasid. Hindi siya galit. Hindi rin siya nagmamadali. Tahimik lang. Continue, sigaw niya mula sa taas. Nanlamig ang dugo ko. Tinabunan ko agad ang hukay at nagkunwaring walang nakita. Ngunit mula noon, hindi na nawala sa isip ko ang nakita ko sa ilalim ng lupa. Iyon ang unang malinaw na senyales na may mas malalim na sikreto ang bahay na ito. Kasabay nito, may isa pang problemang nagsimulang bumigat sa dibdib ko. Hindi ko na makontak ang pamilya ko sa Pilipinas. Tuwing sinusubukan kong tumawag o mag-message, hindi pumapasok ang signal kapag nasa loob ako ng bahay. Akala ko noong una ay problema lang sa internet, pero nang minsang lumabas ako para bumili sa tindahan, maayos naman ang koneksyon. Nakapagpadala ako ng maikling mensahe sa kapatid ko. Okay ka lang ba? Ang agad niyang reply. May tumawag dito kahapon. Sino? Tanong ko. Lalaking may malalim na boses. Nagtanong kung kailan ka uwi. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang numero ng pamilya ko. Hindi ko iyon ibinigay kay Sir Khalid. Nang gabing iyon, hindi ko napigilang magtanong. Sir, may tumawag po ba kayo sa pamilya ko? Pilit kong casual ang tono. Hindi siya agad sumagot. Tahimik siyang nagbabasa ng kung anong dokumento sa sala. Pagkaraan ng ilang segundo, tumingin siya sa akin. As take care of what is mine, sagot niya. Hindi malinaw kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero sapat iyon para mas lumalim ang takot ko. Doon nagsimula ang pangalawang konflikto, hindi lang pala kaligtasan ko ang nakataya. Pati pamilya ko, tila naaabot ng anino niya kahit nasa kabilang panig ng mundo. Isang gabi, nagising ako sa kakaibang tunog sa kisam. Hindi na ito simpleng kaluskos. Parang may mabigat na bagay na gumagapang, dahan-dahan, mula isang dulo ng bahay papunta sa tapat ng kwarto ko. Walang atik ang bahay. Solid ang kisam. Alam ko iyon dahil ako ang naglilinis. Ngunit malinaw ang tunog. Ramdam ko pa ang bahagyang pagyanig ng ilaw. Huminto ito sa mismong ibabaw ng kama ko. Hindi ako humihinga. Maya-maya, may narinig akong mahinang katok mula sa kisam. 3 beses. Parang sagot sa 3 katok sa pinto noong nakaraan. Unti-unting may lumitaw na manipis na bitak sa pintura ng kisam. Maliit lang, pero sapat para may tumulong na pinong alikabok pababa sa mukha ko. At sa pagitan ng bitak, tila may aninong dumaan. Isang mahaba at payat na hugis. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinuha ko ang cellphone ko at sinubukang i-record ang kisam. Ngunit pag-check ko sa screen, puro static ang video. Parang may interference. Kinabukasan, walang bitak.
Walang bakas ng alikabok. Habang lumalala ang mga pangyayari, mas naging tahimik si Sir Khalid. Ngunit may mga sandali na nahuli ko siyang nakatitig sa akin mula sa malayo, hindi bilang amo sa empleyado, kundi parang magsasaka sa alagang hayop na pinatataba. Isang hapon, may dumating na delivery sa bahay. Isang malaking kahon na walang label. Ako ang inutusang magbuhat papasok. Mabigat ito, ngunit walang kalansing ng metal o galaw ng laman sa loob. Parang puno ng buhangin o lupa. Do not open, utos niya. Ngunit nang iwan niya ako sa sala, may narinig akong mahinang tunog mula sa loob ng kahon. Isang paghinga. Hindi malakas. Hindi rin malinaw kung tao o hayop. Pero may ritmo. Napaatras ako at hindi ko na sinubukang buksan. Makalipas ang ilang oras, wala na ang kahon. Hindi ko alam kung saan niya dinala. Ngunit nang dumaan ako sa hardin kinagabihan, may bagong bahagi ng lupa na tila bagong hukay at tinabunan. Mas lalo akong napaisip sa buong nakita ko noon. Ilang tao na ba ang nagtrabaho rito bago ako? Ilan sa kanila ang nagduda? At ilan ang tuluyang nawala? Sa bawat gabi na lumilipas, mas nararamdaman kong kumikipot ang mundo ko. Parang unti-unting pinutol ang koneksyon ko sa labas, walang maayos na signal, walang malinaw na sagot, at walang mapagkakatiwalaan. Isang beses, naglakas loob akong mag-impake ng ilang gamit. Plano kong tumakas kinabukasan habang nasa trabaho siya sa labas. Ngunit paggising ko, bukas ang maleta ko. Maayos na nakatiklop muli ang mga damit ko sa loob ng kabinet. At sa ibabaw ng kama, may isang pirasong papel. Isang maikling mensahe, sulat kamay, "You are safer here." Hindi ko alam kung iyon ba'y banta o babala. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa kama at iniisip kung may pag-asa pa ba akong makatakas, may narinig akong kakaibang tunog mula sa ilalim ng sahig, parang may mahinang pagtapik mula sa ibaba. Hindi mula sa kisang, hindi mula sa pinto, kundi mula sa lupa. 3 tapik. Sumagot ako nang hindi ko namamalayan, 3 tapik din sa sahig gamit ang paa ko. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, may mahinang boses. Hindi malinaw ang salita, pero parang may bumubulong mula sa ilalim ng bahay. At sa unang pagkakataon, may pumasok sa isip ko na mas nakakatakot kaysa sa pagiging aswang ng amo ko. Paano kung may iba pang buhay o kung anuman iyon na nakakulong sa ilalim ng lupang iyon? At baka hindi ako ang susunod na ililibing. Baka ako ang susunod na magbabantay. Mula nang makita ko ang bungo sa hardin, bawat gabi ay nagiging mas mabigat at mas makulimlim ang aking paligid. Ang bahay ay hindi na parang bahay lamang. Ito ay tila isang organismo na buhay at nakakaramdam. Kahit saan ako magpunta, may presensya na sumusunod, dumarampi sa aking balat, nag-iiwan ng malamig na pakiramdam na halos hindi ko matanggal kahit sa ilalim ng kumot. Ang mga tunog sa kisame, sa sahig, at sa dingding ay hindi lamang simpleng kaluskos, parang may mga mata na nakamasid sa bawat hakbang ko. Kahit sa ilalim ng shower, ramdam ko ang malamig na ihip sa likod ng aking liig. Parang may nakatayo at nakatingin, pero paglingon ko, wala. Walang bakas, walang dahilan. Ang katahimikan ay nagiging mas masalimuot kaysa sa pinakamalakas na ingay. Isang gabi, nakatulog ako ng bahagya, ngunit nagising ako sa tunog ng bintana na dahan-dahang kumakaluskos. Mabilis kong buksan ang mata at nakita ko na may malabong anino sa labas. Isang tao. Hindi ko mawari. Ang mga mata nito ay nagkikislapan sa dilim, hindi maliwanag ngunit malinaw sa aking paningin. Nang subukan kong tumakbo palabas ng kwarto, tila may invisible na pader na humaharap. Kahit anong lakad ko, bumabalik din ako sa mismong punto kung saan ako nakatayo. Para bang pinapasok ako sa isang loob, walang labasan, walang kanlungan. Sa bawat gabi, mas nagiging masalimuot ang paligid. Ang ilaw mula sa terrace ay tila kumikilos mismo, kumikislap at nagbabago ang direksyon sa hindi inaasahang paraan.
Isang gabi, habang naglilinis ako ng sahig, napansin ko na ang refleksyon ko sa salamin ay hindi tugma sa galaw ko. Habang ako'y nakatitig sa salamin, ang refleksyon ko ay nakayuko. Ang mga mata ay nakatitig sa akin ng walang emosyon. Hindi ko maintindihan kung paano iyon nangyari, pero ramdam ko ang malamig na takot na parang sinasakal ang dibdib ko. Ang bawat hakbang ko ay may katumbas na kabog sa dibdib. Bawat paghinga ay parang pinapansin ng isang nilalang na mas matagal pa sa akin sa bahay. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang curiosity. Bumaba ako sa kusina upang tingnan ang paligid. Ngunit nang magsilip ako sa terrace, nakita ko ang amo ko na si Sir Khalid na nakatayo sa dilim. Parang walang buhay, ngunit buhay ang aura. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Sa halip, ang katawan niya ay parang naglalabas ng anino, parang may mas malalim na anyo sa loob niya na hindi ko kayang ipaliwanag. Maya-maya, napansin ko na ang mga halaman sa hardin ay gumalaw kahit walang hangin. Parang may kumikilos na anino sa pagitan ng mga dahon. Hindi ko alam kung panaginip lang ba iyon o realidad. Habang tumatagal, ramdam ko na wala na akong matatakbuhan. Kahit sa kwarto ko, kahit sa labas, kahit sa hardin, may presensya na laging nakamasid, palaging nakadikit. Ang mga gabi ay nagiging mas maikli, hindi dahil sa pagtulog kundi dahil sa takot na tumambad ang anumang hindi maipaliwanag na nilalang. Ang bawat tunog, bawat anino, bawat ihip ng hangin ay may kasamang pangamba. Hindi ko na rin maikaila na bawat galaw ni Sir Khalid ay may kahulugan, parang sinusubukan niyang sanayin ako, bagay alagaan at bantayan ng sabay. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kusina, may narinig akong mahinang tinig mula sa sahig ng silid. Hindi malinaw ang salita, parang bulong lamang, pero ramdam ko ang intensyon. Tumigil ako sa pag-aayos at nakinig. Maya-maya, may narinig akong paalala sa di malay ko, 3 beses nakaluskos, dahan-dahan. Parang may gustong iparating sa akin. Ngunit sa bawat titig ko sa paligid, wala akong makita. Ang mga mata ko ay humahanap, ang isip ko ay naglalaro ng lahat ng posibilidad, mga anino, mga espiritu, o baka ako na mismo ang naipit sa kakaibang laro ng bahay. Kinabukasan, may naramdaman akong kakaibang pagbabago sa katawan ni Sir Khalid. Ang mukha niya ay tila mas matagal na nakatingin sa akin, ang mga mata niya ay mas nagkikislap sa dilim. Minsan, habang hindi ako nakatingin, naramdaman kong parang tinuturo niya ako sa ibang direksyon, mga lihim na bahagi ng bahay na hindi ko pa napapansin. Ngunit kapag lumingon ako, tila normal na tao lang siya. Hindi ko alam kung naglalaro siya sa akin o may tunay na bagay na tinatago. Sa bawat hakbang ko sa hallway, ang mga salamin ay parang may sariling buhay. Minsan, may nakikitang kakaibang silweta sa likod ko. Minsan, may mga mata sa refleksyon na hindi akin. Ang dingding ay parang humihinga, may bahagyang pag-uga sa bawat sandali. Ang bawat sandali na naiisip ko ay normal, may kasamang abnormal na karanasan. Pakiramdam ko, mas lumalaki ang mundo ng misteryo sa bawat paggalaw ko. At sa gitna ng lahat ng iyon, napansin ko na may isang malalim na pattern sa bahay. Bawat gabi, may bagong bakas na lumilitaw, mga bakas ng paa sa hardin na hindi pangkaraniwan, mga marka sa pinto, bahagyang gasgas sa sahig, at mga maliliit na anino sa mga sulok ng kwarto. Lahat ay nag-ugnay sa isang bagay na hindi ko pa alam, isang misteryo na mas malaki kaysa sa akin, mas malalim kaysa sa kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Isang gabi, habang nakaupo sa kwarto ko at sinusubukang huminga ng normal, may narinig akong tunog mula sa kisame, mula sa ilalim ng sahig, at mula sa dingding ng sabay. Hindi ko alam kung saan magtatakbo. Ang bawat galaw ko ay may kasamang kaba. Kahit anong lihim o silid na iniisip ko na matatakbuhan, tila walang lugar na ligtas. Ang bahay ay naging isang malaking labyrinth, isang talikala na parang nakakulong sa akin. Ang bawat pinto, bawat silid, bawat kisam ay may sariling paraan ng pag-abot sa akin. Hindi ko na rin maikaila na ang mga pangyayari ay nagbabago ng pananaw ko sa realidad. Ang takot ay hindi lamang pisikal. Ito ay mental at emotional. Ramdam ko na may mas malalim na puwersa na nakatago sa paligid.
Hindi ko lang nakikita, ramdam ko, at unti-unti, parang hinuhubog nito ang isip ko, ang galaw ko, at ang bawat desisyon ko. Ang takot ay nagiging gabay, hindi lang karanasan. At sa bawat sandali, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isip, hanggang kailan ako makakatakas sa presensya na ito? Hanggang kailan ako makakahanap ng kanlungan? At higit sa lahat, sino o ano ba talaga si Sir Khalid? Hindi ko pa alam ang buong sagot. Ngunit isang bagay ang malinaw, sa bahay na ito, sa lugar na ito, sa ilalim ng mga bitak at sa bawat anino, hindi ako nag-iisa. At baka hindi na ako pwedeng umalis. Hindi ko na maipaliwanag ang pakiramdam ko ng gabing iyon. Halos bawat segundo ay parang may nakamasid sa akin. Hindi lang si Sir Khalid, kundi isang presensya na mas matagal pa sa akin sa bahay. Ang mga tunog ay sabay-sabay, kisame, dingding, sahig, parang may buhay na ang buong estruktura, at ako'y nakatali sa gitna ng kanyang mata. Subalit may mas nakakatakot na mangyayari sa gabing iyon na magpapalabo ng lahat ng nakagawi ang katotohanan. Habang naglalakad ako sa hallway, may napansin akong kakaiba sa salamin sa dulo ng koridor. Hindi ito refleksyon ko lamang, kundi may kasamang ibang anino na nakatayo sa likod ko. Nang mabilis akong lumingon, wala roon ang sinuman. Ngunit sa paglingon ko sa salamin, lumalabas ito muli, isang kakaibang silhouette ng isang nilalang na hindi tao, hindi rin hayop, may matatalim na daliri at mahabang braso. Ramdam ko ang lamig ng kanyang presensya, halos bumagsak ang aking dibdib sa takot. Sa loob ng kusina, habang sinusubukan kong huminga ng normal, napansin ko ang mga piraso ng papel na nakakalat sa ibabaw ng mesa. Luma at kulay dilaw na dokumento, may sulat kamay na hindi ko agad maintindihan. Ngunit isa sa mga papel ang nagbigay ng kakaibang sindak sa akin. Larawan ng bahay, eksaktong ganoon, ngunit may mga marka ng dugo sa sahig, mga bakas ng paa na tila may sukat ng tao, ngunit mas mahaba ang daliri. Sa ibaba ng litrato, may nakasulat na pangalan, mga pangalan ng dating kasambahay, pero ang pinakakakaiba ay may petsa. Higit 50 taon na ang nakalipas. Hindi ako nakapaniwala. Ipinagdiinan ko sa isip ko, hindi pwede. Hindi totoo. Pero sapat na iyon para pakiramdam ko ay nakatali ako sa isang timeline na mas malaki kaysa sa aking kakayahan. Lahat na nangyari sa akin, lahat na nabanggit sa mga lumang kwento ng Biki, at mga nawawalang tao, tila may katibayan sa dokumentong iyon. At doon, sa isang sandali ng paninikip ng dibdib, biglang lumitaw si Sir Khalid sa pintuan ng kusina. Ngunit iba siya. Ang mukha niya ay malamlam, halos parang pinutol ang liwanag sa paligid niya. Ngunit ang kanyang mga mata, may kakaibang kislap na hindi lang nakatutok sa akin, kundi sa buong silid. Hindi niya ako nilapitan. Hindi siya gumalaw. Ngunit ramdam ko ang presensya niya, parang naka-attach sa akin, parang bawat hakbang ko ay sinusubaybayan kahit hindi niya ito pisikal na ginagawa. Alam mo ba, bulong niya, halos hindi marinig ngunit malinaw sa isip ko, ang bawat dusi na nagtrabaho rito, hindi lang simpleng naglalaho. Naparam ako. Ang boses niya ay nagdulot ng panginginig na hindi ko maipaliwanag. Ano po ibig niyo sabihin, sir? Pilit kong tinawag sa mahinang boses. Ngunit tumayo siya ng tuwid at dahan-dahang umalis, tahimik, walang paliwanag. At sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ko na nagpatigas sa dugo ko. Kung may misteryo siya, maaaring mas malaki kaysa sa sinuman ang iniisip ko. Paano kung hindi lang ako ang nakatali sa bahay na ito? Paano kung may mas lumang puwersa na kumikilos sa likod ng bawat galaw niya? Kinabukasan, habang naglilinis ako ng hardin, napansin ko ang bagong hukay. Maliit lamang, ngunit malinaw ang marka ng pala. Hindi ko ginawa. Hindi rin si Sir Khalid ang nasa paligid noon. Ang lupa ay basa pa rin sa ulan ng nakaraang gabi, kahit walang ulan. Ramdam ko ang malamig na halimuyak ng lupa at isang kakaibang tinig, parang nagbubulong mula sa ilalim. Habang nakaluhod ako sa hukay, may napansin akong piraso ng tela na pamilyar.
Isang piraso mula sa lumang uniforme ng Biggie, parehong disenyo sa akin, parehong tahi sa gilid. Ngunit ang marka ay mas luma, halos lutang na. At sa likod ng piraso ng tela, may isang pangalan, hindi ang aking, kundi ng isang dating kasambahay na wala na sa listahan ng agency. Pumikit ako, sinusubukan na kontrolin ang kaba. Ngunit sa bawat segundo, naramdaman ko ang mas matinding presensya sa paligid ko, hindi lang sa bahay, hindi lang sa hardin. Parang ang buong paligid ay buhay, nakamasid, nakabantay sa bawat galaw ko. Kung ano ang nangyari sa kanila ay pwede ring mangyari sa'yo. Bulong sa isip ko, tila hindi mula sa kahit sino sa paligid kundi mula mismo sa lupa at hangin. At sa pagkakataong iyon, may tumunog sa aking cellphone. Pagbukas ko, isang mensahe mula sa hindi kilalang numero, alam namin kung nasaan ka. Huwag subukang tumakas. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala, ngunit sapat iyon para maramdaman ko na wala akong matatakbuhan. Ang pinto, kisame, dingding, bawat silid, lahat ay tila nakamasid, nakatali at kumukontrol sa bawat galaw ko. Kinabukasan, habang nagluluto ako ng almusal, ay naramdaman akong dahan-dahang haplos sa aking balikat. Paglingon ko, walang tao. Ngunit sa salamin sa tabi, nakita ko si Sir Khalid, nakayuko, nakatingin sa akin, nakangiti ng bahagya, ngunit ang mukha niya ay hindi katulad ng dati. Ang mata niya ay tila naglalaman ng mga alaala ng bawat disi na nagtrabaho rito, bawat nawawalang kaluluwa, at tila iniimbak ang bawat galaw ko sa kanyang isip. Kung ikaw ang nasa sitwasyong ito, naisip ko habang humihinga ng mabigat, ano ang gagawin mo? Ang puso ko ay mabilis na tumitibok, ang isip ko ay nag-iikot sa lahat ng posibilidad. Hindi lang ito tungkol sa takot. Tungkol ito sa buhay at kaligtasan, at sa bawat galaw ko, alam kong may mas malakas at mas matagal na puwersa sa paligid. Habang lumalala ang mga gabi, nagkaroon ng isa pang revelasyon. Isang lumang diary ang nahulog mula sa itaas na kabinet sa opisina ni Sir Khalid. Binuksan ko ito at natuklasan ko ang mga tala na higit 50 taon na ang nakalipas, pangalan ng bawat diki, petsa ng kanilang pagdating at pagkawala, at isang kakaibang pattern na nag-ugnay sa bawat isa. Lahat ng pabor sa kanya, lahat ng galaw sa bahay, lahat ng lihim ay planado, bawat hakbang ay may kahulugan. Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Tanong ko sa sarili ko habang nagbabasa ng diary. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Ang takot ay hindi lang sa paligid, kundi sa isip ko rin. Ngayon, sa bawat gabi, hindi na ako nakatitigil sa pag-iisip. Kung ako ang susunod, paano kung mapapalampas ang nakataya? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Ang mundo ko ay pumapalibot sa dilim, sa anino, sa bawat hakbang ng amo ko, sa bawat lihim ng bahay. At sa bawat tunog at pag-ikot ng ilaw sa disyerto sa labas, alam ko, may mas malalim na misteryo, isang bagay na mas matanda at mas malakas kaysa sa aking kakayahang maintindihan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakaligtas. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na ako basta empleyado sa isang bahay sa Middle East. Ako ay naging bahagi ng isang misteryo na higit pa sa lahat ng aking naiisip. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang gabing iyon, pero ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba at takot. Ramdam ko ang presensya sa paligid, hindi lang ni Sir Khalid kundi ng lahat ng bagay sa bahay, ang mga pader, kisame, sahig, at kahit ang hangin ay tila nakikisabay sa galaw niya. Alam ko na ngayon, walang pinto ang ligtas, walang silid na mapagtataguan. Ang bawat pintuan ay parang nagiging hangganan ng aking takot at kaligtasan. Habang nakatayo ako sa gitna ng hallway, naramdaman ko ang malamig na haplos sa aking balikat. Paglingon ko, wala roon. Ngunit sa salamin sa harap ko, nakita ko siya, Sir Khalid. Nakayuko, nakatingin sa akin, ngunit ang mata niya ay may kakaibang kislap, parang naglalaman ng 5 dekada ng lihim, mga nawawalang bigi, at bawat galaw ko. Ramdam ko na hindi lang ako basta empleyado. Ako ang susunod na bahagi ng misteryo ng bahay. Bigla, may narinig akong tunog mula sa ilalim ng sahig, mga maliliit na hakbang,
mabilis at sabay-sabay, parang kumakaway sa akin. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit sapat na iyon para huminto ang bawat paghinga ko. Ang puso ko ay kumakabog ng hindi ko kayang kontrolin. Alam ko, kung mailalakad sa ilalim ng lupa at may nakamasid sa itaas, wala akong pwesto na ligtas. Dahan-dahan, lumapit ako sa isang pinto na dati ay hindi ko binubuksan, ang lumang opisina ni Sir Khalid. Sa bawat hakbang ko, mas tumitindi ang tulog sa kisame, parang bumabagsak ang bawat kabog ng puso ko sa paligid. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang isang lumang kabinet na nakatayo sa sulok. Ngunit kakaiba, ang likod nito ay tila hindi natatapos, parang may butas na papunta sa madilim na lagusan. Pumasok ako at sa unang sandali, ramdam ko ang init at lamig na sabay. Ang bawat hakbang ko ay tinutugunan ng malamig na hangin, parang may humahabol sa akin. Maya-maya, narinig ko ang mahinang boses ni Sir Khalid mula sa likod, hindi ka makakaalis. Ngunit sa halip na takot, may nagising na lakas sa loob ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling, pero alam ko, ito na ang pagkakataon ko. Tumakbo ako papunta sa madilim na lagusan, bawat hakbang ay may kasamang alon ng kaba at adrenaline. Ang kisame ay parang bumabagsak, bawat anino ay gumagalaw, bawat tunog ay nagiging halimaw sa isip ko. Sa dulo ng lagusan, may pinto na tila nakahiwalay sa realidad ng buong bahay. Binuksan ko ito, at sa liwanag na bahagyang pumapasok, nakita ko ang isang silid na puno ng lumang kagamitan, mga lumang damit, at mga larawan ng mga gumi. Lahat sila nawawala. Ngunit isa ang nakakuha ng atensyon ko, larawan ko, ngunit may tinik sa mata, parang nakaukit sa madilim na lihim ng bahay. Biglang bumalik si Sir Khalid sa likod ko, mabilis at tahimik. Tumayo siya ng tuwid, at ang presensya niya ay nagbago, hindi na tao lamang, kundi parang halimaw na nakabalot sa anyo ng amo ko. Ang mga mata niya ay nagkikislap, ang mga braso ay tila mas mahaba, at ang mukha niya ay nagbago, parang halo ng tao at nilalang na hindi ko maintindihan. Hindi mo malalaman ang katotohanan, bulong niya sa akin, ngunit ramdam ko ang init ng boses sa dibdib ko, hindi sa tenga. Hanggang hindi mo tinatanggap ang bahay, hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Tumalon ako, tinulak siya sa gilid at dali-daling lumabas ng silid. Ngunit bawat hakbang sa hallway ay parang sinusundan ng anino, hindi lang niya, kundi ng buong bahay. Parang bawat pader, bawat kisam ay may mata, bawat hagdan ay may kamay. Ramdam ko na kung ano man ito, hindi ako basta makakalabas ng hindi nakikipaglaban. Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay, ngunit biglang bumagsak ang pinto sa likod ko, malakas, parang mailakas na hindi tao. Tumigil ako, huminga ng malalim, at saka nakita ang isang lumang diary na nasa sahig. Binuklat ko ito, at natuklasan ko ang lihim. Bawat dusi na nawala, isinakripisyo upang panatilihin ang presensya ng bahay at ang kapangyarihan ni Sir Khalid. Ngunit may puwang sa tala, isang puwang na pwedeng punan ng sinuman na mailakas ng loob. Alam ko ang kailangan kong gawin. Hindi na ako pwedeng takasan lamang. Kailangan kong harapin siya. Bumalik ako sa loob ng bahay, dahan-dahang lumapit sa terrace. Doon, nakatayo siya, tila naghihintay sa akin, ngunit sa pagkakataong iyon, may nagising na kakaibang lakas sa loob ko, isang pakiramdam na hindi ko alam na mayroon ako. Kung talagang ako ang susunod, bulong ko sa sarili ko, hindi ako papayag. Tumayo ako, hinawakan ang lumang palo sa hardin bilang sandata at hinarap siya. Sa bawat hakbang ko, ang presensya niya ay lumalapit, ngunit ramdam ko rin ang sariling lakas ko na lumalakas. Maya-maya, nagkaroon ng isang flash ng liwanag, ang lahat ng anino sa paligid ay kumilos sabay, parang nagkaroon ng sariling kamalayan. Ngunit hindi ko pinigilan ang sarili ko, sa halip, humarap ako sa presensya niya ng buong tapak. Biglang nagbago ang eksena, ang katawan ni Sir Khalid ay parang nabuo sa maraming anino, bawat isa ay sumisiksik, bawat isa ay may nakaligtas na kwento. Ngunit sa loob ng mga anino, may nakikitang liwanag, isang pagkakataon para sa akin. Huminga ako ng malalim, tinutok ang palo, at sa isang mabilis na galaw,
hinagis ko ito, at sa kababalaghan ng sandali, ang katawan niya ay naghiwa-hiwalay, parang bumalik sa anyong tao. At ang presensya na nakatali sa bahay ay tila nawala sa dilim. Ngunit bago pa man ako makapagpahinga, may nakita akong isang piraso ng papel na bumagsak mula sa kisam. Binasa ko, at sa aking paningin, isang pangalan ang nakasulat, mayroon pa ring isa. Hindi ko alam kung sino iyon o kung nasaan. Ngunit ramdam ko, ang misteryo ay hindi pa tapos, at ang bahay ay patuloy na buhay, naghihintay sa susunod na galaw ng sinuman na papasok dito. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kalayaan. Hindi ganap, ngunit sapat para maramdaman ko, nakaligtas ako, kahit pansamantala, sa nakakatakot na presensya ni Sir Khalid at sa matagal ng nakatagong lihim ng bahay. Ang bawat hakbang palabas ng bahay ay may kasamang adrenaline at kaba. Ngunit sa wakas, naramdaman ko ang simoy ng hangin, ang liwanag ng buwan at ang posibilidad ng bukas. Ngunit sa isip ko, isang tanong ang nananatiling paulit-ulit, sino o ano ang susunod na haharapin sa akin? At sa mga manonood, iniwan ko kayong mag-isip, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Makakaligtas kaya ang pangunahing tauhan? Makalipas ang gabing iyon ng pakikibaka, ramdam ko ang kakaibang katahimikan sa bahay. Hindi na kumikilos ang bawat anino sa hallway, at ang malamig na haplos sa balat ko ay tila nawala. Ngunit hindi ko maipaliwanag ang bigat sa dibdib ko. Ang bawat paghinga ay paalala ng mga nakalipas na linggo, ng bawat hakbang na ginawa ko sa dilim, at ng bawat lihim na aking natuklasan. Habang naglalakad ako sa terrace at nililingon ang buong paligid, napagtanto ko na ang bahay ay hindi nagbago, ang liwanag, ang mga pader, ang mga tanim sa hardin ay normal na sa unang tingin. Ngunit sa loob ko, ramdam ko ang marka ng presensya na nagbago sa akin magpakailanman. Umaga na nang makalabas ako sa labas, ang hangin sa disyerto ay malambot ngunit puno ng alaala. Ang mga paa ko sa buhangin ay parang humuhugot sa akin pabalik sa nakaraan. Sa bawat hukay, sa bawat bungo na nakita ko, sa bawat piraso ng tela at dayari. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga pangyayari. Ang bawat dusi na nawala noon ay parang nag-iwan ng malalim na baka sa bawat silid, sa bawat sulok ng bahay. Napagtanto ko na ang bahay ay hindi basta estruktura, ito ay puno ng alaala, presensya, at misteryo. Habang naglalakad ako sa labas, nakaramdam ako ng kakaibang halo ng gulat at kalayaan. Hindi ako ganap na ligtas, ngunit nakaramdam ako ng pansamantalang tagumpay. Ngunit ang mga tanong ay nanatili. Bakit ganoon si Sir Khalid? Ano talaga ang misteryo sa ilalim ng bahay? At higit sa lahat, sino ang susunod na masasangkot sa lihim na ito? Ang bawat hakbang ko palabas ng hardin ay may kasamang kaba, ngunit ramdam ko rin na may bagong lakas sa loob ko, isang tapang na ipinanganak sa labis na takot, desperasyon at pakikibaka. Kinabukasan, habang nakaupo sa gilid ng disyerto at tinitingnan ang malayo, iniisip ko ang pamilya ko sa Pilipinas. Naalala ko ang bawat tawag na hindi na ipadala, bawat mensahe na hindi nasagot. Hindi ko maalis sa isip ko na ang presensya ng bahay ay may koneksyon sa kanila, isang paalala na kahit nakalabas ako, ang epekto ng misteryo ay patuloy na naroroon. Sa isip ko, alam ko na hindi ito nagtatapos sa simpleng takas. May marka na sa akin, isang panghabang buhay na alaala ng takot, suspense at misteryo. Pagkatapos ng ilang araw, naglakad ako sa paligid ng hardin, sinusubukang unawain ang bawat hukay at marka sa lupa. Ang ilan ay tila bagong gawa, ngunit wala na ang mga bagay na dati nagbabantay sa akin, ang mga anino, ang malamig na haplos, ang mga kakaibang tunog. Ngunit sa bawat buhangin, ramdam ko ang paalala, hindi pa tapos ang misteryo. May nakatagong lihim sa ilalim ng lupa na hindi ko pa nakikita at marahil ay hindi ko na malalaman ng buo. Habang nagpapahinga sa terrace, nakakita ako ng isang maliit na kahon sa gilid, walang label, walang paliwanag. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang lumang piraso ng papel na may sulat kamay, hindi ka nag-iisa. Ngunit maging maingat. Napatingin ako sa paligid.
Walang tao, walang anino, wala rin si Seth Khalid. Ngunit ramdam ko ang presensya sa paligid, parang nagmamasid sa akin ang buong bahay. Hindi ko alam kung ito ba ay babala o simpleng paalala, ngunit sapat iyon para kumaba ang puso ko muli. Sa gabing iyon, habang natutulog ako, muling naramdaman ko ang malamig na haplos sa balat ko. Ang mga mata ko ay tumingin sa kisame, at sa loob ng maikling sandali, nakita ko ang liwanag na kumikislap sa gilid ng kwarto. Isang anino ang dumaan sa gilid, mabilis, halos hindi ko na nasundan. Ngunit sapat iyon para muling bumalik sa isip ko ang takot, ang suspense, at ang misteryo. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit alam ko, ang bahay ay patuloy na buhay sa sarili nitong paraan. Sa mga sumunod na araw, nagpasya akong mag-focus sa aking sarili at sa pagbuo ng lakas para sa hinaharap. Alam ko na ang karanasan ko ay magbabago sa akin magpakailanman. May mga gabi pa ring puno ng kaba at alaala, at tuwing tumitingin ako sa hardin, napapaisip ako kung may bagong hukay o bagong presensya na nagbabantay sa mga lihim. Ngunit sa bawat paghinga ko, natutunan ko rin ang kahalagahan ng tapang, diskarte, at ang katotohanan kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may paraan upang mabuhay at lumaban. Ngunit bago matapos ang araw, may huling nakakakilabot na pangyayari. Habang naglalakad ako sa gilid ng terrace, napansin ko ang isang maliit na anino sa dulo ng hardin, mabilis at may kakaibang anyo. Nang tumingin ako, parang may mata ang anino, nakatingin sa akin, at bago ko pa nasabi ang kahit ano, nawala ito sa loob ng dilim. Ang puso ko ay kumabog, ngunit alam ko na may naiwan na marka, isang paalala na ang misteryo ay patuloy, at ang presensya ng bahay ay hindi ganap na nawala. Pinatigil ko ang paghinga, tinitingnan ang paligid, at iniwan ang tanong sa isip ng bawat manonood, ano ang susunod na mangyayari? Sino ang makakasunod? At higit sa lahat, sino ang tunay na may kontrol sa misteryo ng bahay na iyon? Sa puntong iyon, iniwan ko ang kwento sa hangin, nakakabit ang suspense, ramdam ang takot, at bukas ang posibilidad para sa mas maraming lihim at sikwel. Kung ikaw ang manonood, iniwan ko kayong mag-isip, ano sa tingin mo ang nangyari sa bahay pagkatapos kong umalis? Gusto mo bang malaman ang susunod na kabanata? Mag-comment sa ibaba at ibahagi ang opinyon mo, dahil ang kwento ay hindi nagtatapos sa akin lamang. Maaari itong magpatuloy sa isip at imahinasyon ng bawat isa.